Patuloy na naghahanap ang Los Angeles Lakers ng mas long-term na solusyon sa center position kahit nasa kanila si DeAndre Ayton. Ngayong season naglalaro si Ayton ng solid na basketball para sa Lakers. Sa mahigit 50 games na kanyang nalaro, nag-a-average siya ng higit sa 12 points at 8 rebounds per game. Sa papel maayos ang kanyang production. Malaki ang itutulong niya sa rebounding at presensya sa loob ng pintura. Ngunit kahit may solid na stats, marami pa ring observers ang napapansin ng inconsistent sa kanyang laro. Isa sa mga madalas pag-usapan tungkol kay Ayton ay ang kanyang motor o energy sa laro. Sa mga pagkakataon na dominante siya sa first half pero biglang bumababa ang agresibo niyang paglalaro sa second half. Halimbawa na lamang ang laban nila kontra sa Minnesota kung saan may 12 points at 12 rebounds siya sa first half pero halos wala nang naging impact sa second half. Bukod dito, matagal na rin usap-usapan sa NBA ang ilang antics ni Ayton tulad ng kawalan ng consistency sa effort, body language sa court at minsan ay pagiging passive sa depensa. Ito ang dahilan kung bakit may mga team at analyst na naniniwalang hindi pa rin siya ang tunay na long-term anchor ng depensa ng Lakers. Dahil dito, posibleng tumingin ang Lakers sa 2026 NBA draft para magdagdag ng batang center. Isa sa mga pangalan na lumalabas ang Arizona Wildcat center na si Motiejus Kribas. Si Kribas ay 7'2" na big man na kilala sa kanyang defensive mindset, rebounding at solid na fundamental sa loob ng pintura. Sa kanyang college season, nag-a-average siya ng 10 points at 8 rebounds per game. Kung mapili siya ng Lakers sa draft, hindi siya agad magiging starting center. Posibleng gamitin muna siya bilang rotation player kasama sina DeAndre Ayton at Jackson Hayes habang unti-unting dinedevelop para sa future ng franchise. Sa ngayon, nananatiling malaking tanong para sa Lakers kung magiging consistent ba si Ayton bilang kanilang main center o kung kailangan na nilang umanap ng bagong long-term big man para sa susunod na henerasyon ng koponan. Naantala pa ang pagbabalik ni Stephen Curry para sa Warriors matapos kumpirmahin na aabot pa ng humigit kumulang 10 araw ang kanyang recovery mula sa knee injury. Ayon sa NBA insider na si Shams Charania, makakaliban pa si Curry ng 5 laro na magpapahaba sa kanyang pagkawala sa kabuoang 20 sunod-sunod na games. Ang injury ni Curry ay tinutukoy bilang patellofemoral pain syndrome o mas kilala bilang runner's knee. Ito ay kondisyon na nagdudulot ng matinding pananakit at pamamaga ng tuhod. Kahit na walang structural damage na nakita sa MRI. Hindi pa muling nakapaglaro si Curry mula noong January 30 matapos siyang lumabas sa laban kontra Detroit dahil sa discomfort sa kanyang kanang tuhod. Bago siya ma-injured, nasa napakagandang forma si Curry ngayong season. Sa 39 games na kanyang nalalaro, nag-a-average siya ng 27 points, 3.5 rebounds at 4.8 assists per game. Sa ngayon, nagsimula na si Curry ng on-court workouts bilang bahagi ng kanyang recovery at inaasahan lalo pa itong titindi sa mga susunod na araw habang pinaghahandaan ng kanyang pagbabalik. Habang wala ang kanilang franchise player, patuloy na lumalaban ng Golden State sa mahigpit na playoff race sa Western Conference. Sa kasalukuyan, hawak ng Warriors ang ika-9 na pwesto sa standings na may 32-33 win-loss record. Mas lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ng team dahil sa iba pang injury sa roster, kabilang sina Jimmy Butler, Moses Moody at ang bagong kuwang si Kristaps Porzingis. Sa kabila nito, umaasa ang Warriors na makakabalik si Curry bago matapos ang regular season upang mapalakas ang kanilang playoff push.